taking shots at the enemy. So hello, happy Friday sa ating mga readers na naghihintay ng update natin ng Kinben Book 4. Ito yung ating last update ngayong week, tapos ang next ay Monday na muli. Maraming salamat. Ang laban sa pagitan ng Nauhan at Victoria nga ang unang nasaksihan ng mga nasa Calapan Coliseum. At makikita sa laro ang dominasyon ng Eagles nang tapusin nila ang tatlong quarter na may lamang na 20. Talo ang kupunan ni Maki sa ilalim ng basket dahil kay Diaz na nasa power forward position at sa sentro ng Eagles na si Bautista na may taas na 6'11". Hindi rin nila mapigilan ang mainit na shooting skill ni Kevin Ferrer na nakapagtala na ng 25 points at mukhang hindi pa raw ito tapos. Hindi na talaga mananalo ang Nauhan kung si Maki Romero lang ang gagawa ng paraan. Seryosong winika nga ni Tristan Agoncillo sa kanyang mga katabi. His 30 points was impressive, pero kung walang kwenta ang kanyang mga kasamahan ay walang mangyayari. Sabi naman ni Mover Flores na seryosong pinagmamasdan ang mga manlalaro ng Nauhan Exterminators. Oo, maganda raw yung pinakita ni Romero noong practice game nila, pero ito na ang opisyal na laro sa torneyong ito at hindi na basta-basta ang mindset ng mga manlalaro ngayon dito. Mukhang kay Romero lang ako mag-e-enjoy kapag sila ang nakalaban natin. Mahina pa rin ang Nauhan kahit pa sumali siya sa team na iyon. Seryoso namang winika ni Hendrik sa kanyang mga kasamahan. Makikita nga sa bench ng Nauhan ang mga pagod na manlalaro ni Coach Mavs at hindi niya malaman kung paano pa sila mananalo rito. Wala pa rin ngang improvement ang kanyang team at ang masaklap ay pagod na rin si Maki Romero na kasalukuyang umiinom ng tubig. Malakas ang kalaban namin. Mabilis ang backcourt players nila at maganda ang depensa ng ilalim nila. Sabi nga ni Maki sa kanyang sarili, pakiramdam tuloy niya ay naramdaman na niya ang ganito noong naglalaro siya sa Sisa. Medyo napakuyom nga siya ng kamao dahil magiging one-man team sila. Napasulyap nga siya kay Garejo na siya pa namang inaasahan niya na tutulong sa kanya sa opensa. Kaso magaling din ang depensa rito ng katapat nito. Hindi rin nila basta mapigilan si Ferrer sa passing at shooting nito na nagiging dahilan para magulo ang depensa nila. Talo yata kami sa unang laro ah. May pag-asa pa ba? Tanong pa nga ni Maki sa isip niya. Napasulyap nga siya sa kabilang dulo ng court at napatingin siya sa mga nakaitim na players ng Mansalay team. Nakita niya si Ricky Mendez at napaisip tuloy siya kung ano raw kaya ang gagawin nito kung nandito siya nakasama ang mga players na katulad ni Garejo. Mananalo pa ba tayo, Maki? Seryosong tanong nga ni Coach Mavs sa kanya. Napapunas naman ang pawis si Maki sa narinig niya. Huminga nga siya ng malalim at tumayo. Hindi ko alam, Coach, pero kung gusto rin talagang manalo ng mga players mong iyan ay ititigil na nila ang pagiging mahina sa loob ng court. Nakakahiya sila kung papanoorin at hindi nakakatuwa na makikita ito ng mga manonood. Kung wala ako sa team na to, baka 50 plus points na ang lamang ng Victoria sa atin. Napakabulok ng players mo, Coach, sa totoo lang. Bulalas ni Maki na kinaseryoso namang kasamahan niya. Si Leo Kasapaw nga ay napakayom ng kamao at napatayo para angasan ang bago nilang manlalaro. Ang yabang mo ah, hindi ko na gusto ang tabas ng dila mo. Sino ka para pagsaltaan kami ng ganyan? Inis na wika nito at si Dexter Garejo naman ay napahawak na lang kay Leo. Mayabang lang kayo kapag nasa Nauhan, pero kapag wala, para na kayong mga bata. Oo pre, mayabang ako at ito ang dahilan kaya naka 30 points na ako sa laro natin. Kung masaya kayo sa ganitong klaseng laro, ay wala na akong magagawa kundi ang hayaan kayo. Isa pa, alam ko ring hindi ninyo ako kinikilala bilang bagong team captain. Kaya huwag kayong umasa na bibigyan ko kayo ng motivational speech para lang manalo tayo. Bulalas pa ni Maki at si Coach Mavs ay napaseryoso na lang at tumayo sa harapan ng mga luma niyang manlalaro. Tama ang sinabi ni Maki at pakiramdam tuloy niya ay mahina siyang coach dahil sa mga narinig niya. Kung gusto ninyong manalo, galingan ninyo. Ilabas ninyo ang yabang ninyo ngayon mismo. Wika pa nga ni Maki na marahan ng inayos ang kanyang jersey. Humanda na nga siya para sa pagsisimula ng last quarter. Napatingin pa nga siya sa scoreboard at marahang bumuntong hininga. Win or lose, hindi magbabago ang playing style ko. Sabi nga ni Maki Romero na napatingin na lang sa pagpasok ng mga manlalaro ng Victoria na mukhang handang-handa nang sila ay ilang paso. Mas umingay na nga ang mga supporters ng Victoria na magsimula ang fourth quarter. Ang mga manonood nga ay gusto na kaagad matapos ang labang ito dahil malinaw namang panalo na ang Eagles. Sumilbato na nga ang referee at inbounding na ng team ng Nauhan ng sandaling iyon.
Sa akin ninyo ibigay ang bola kung wala kayong will na manalo tayo. Seryosong winika nga ni Maki Romero sa kanilang sentro na si Neryo. Nang marinig naman ito ni Garejo ay napakuyom na lang siya ng kamao. Dito na nga nagpatuloy ang laban ng dalawang team. 50-70 ang score at susubukan nga ni Romero na palakihin ang pag-asang manalo kahit siya lang daw ang gumawa. Hindi pa tapos ang laban. Matatalo lang kami kung mauubos na natitirang 10 minuto ng laro. Isa pa, kaya ko pa. Sabi nga ni Maki sa sarili na napatras ng haranga kagad siya ng kanyang defender na si Lopez. Magpapakabuayan na lang ako. Dagdag pa nga ni Maki at bumigla na siya ng abante. Isang mabilis sa paglampas kay Lopez ang kanyang ginawa at mukhang aatakihin niya ang basket na naging dahilan upang mapaseryoso ang mga manonood. Dito na nga tuloy napakilo si Ferrer para siya na ang humabol kay Romero. Nakikita nga ang pagsabay ng esperang Victoria rito at napangisi naman si Maki na bumigla ng hinto habang patuloy na pinapatalbog ang bola. Makikita nga rin sa likuran niya ang isa pang kalaban na tila plano siyang itrap. Pero nang humarang sa kanya si Ferrer ay agad niyang ibinato ang bola sa pagitan ng hita nito. Ginamit niya ang kanyang kanang braso para tuunan ito upang makalampas siya. Kaso tila nabasa ni Diaz ang kanyang gagawin at makikita nga na ang bola ay sinambot ng malaking taong iyon. Nang makita nga ito ni Romero ay napakuyom na lang siya ng kamao. Susubukan niyang agawin ito kaso agad na ibinato ni Diaz ang bola papunta sa tumakbong si Ferrer. Umalingaw-ngaw na nga sa loob ng court ang malakas na sigaw ng mga supporter ng Victoria nang masambot na ni Ferrer ang bola. Dito nga ay makikita ang pagngiti nito nang bumigla siya ng hinto sa 3-point territory. Magpapakawala nga siya ng 3 at sa kanyang pagtalon ay napatayo rin ang kanilang mga manlalaro sa kanilang bench para sumigaw kung papasok ito. Subalit sa pagbitaw nito sa bola ay isang player ng kalaban ang biglang tumalon para hampasin ng malakas ito. Tumapon ang bola papunta sa labas ng court at sa paglapag ng manlalarong may numero 9 sa likod ng jersey ay makikita ang pagdidilim ng paningin nito. Napakuyom ito ng kamao dahil nahihiya siya sa kanyang sarili, lalo na sa inuugali niya sa loob ng court. Ngayon lang uli ako nakakita ng kakampi na gusto kaming manalo. Hindi ko na kaya kung palagi na lang ganito, sabi nga ni Garejo sa sarili. Naalala nga niya ang mga panahong siya ay palaging nananalo sa nauhan sa mga barangay tournaments doon. Kitang kita niya ang saya ng marami kapag sila ay nananalo. Isa nga rin siya sa excited na magsimula ang Provincial League noon dahil mas marami raw siyang mga kalaban na magagaling. Pero ang ligang ito rin ang nagpakita sa kanya ng realidad na hindi siya ang pinakamagaling dito. Sinubukan niyang ilang paso sina Mover, Henrik at Dre, pero palagi siyang nabibigo. Natatalo na rin nga sila ng iba pang bayan dito at dito na nga niya napagtanto kung gaano siya kahina bilang manlalaro. Kahit ibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa laban at kahit pa makapunto siya ng 30 plus points noon ay hindi pa rin sila manalo basta-basta. Magmula nga noon ay nawala na ang pag-asa niyang manalo sa ligang ito. Noong una ay gustong gusto nilang manalo, mag-champion, ngunit habang tumatagal ay unti-unti na lang silang nahinto sa paniniwalang hindi nila kayang manalo sa malalakas na team dito. Bumalik nga sa Victoria ang bola, kaso nang sambutin na ito ni Ferrer ay nabigla na lang ang marami nang isang steal ang ginawa rito ni Garejo. Ang mga manonood na taga-nauhan ay biglang napaseryoso sa nangyaring iyon at maging si Maki Romero ay hindi rin paniwalaan ang mga nangyayari ngayon kay Garejo na biglang tumalon sa 3-point area at nagpakawala ng 3. Sablay lagi ang mga tira niya kanina, pero bakit ngayon pakiramdam ko ay papasok ang bola sa basket? Sambit nga ni Maki sa sarili habang pinagmamasdan ang bola na umarko sa ere. Isang magandang tunog ng mahalit na basket ang maririnig ng marami mula sa side ng nauhan sa pagpasok ng 3 ni Garejo rito. Makikita nga rin ang pagkuyom niya ng kamao habang nakatingin sa itaas. Magpahinga ka muna Romero, ako muna ang bahala sa scoring ngayon, sabi nga ni Garejo sa sarili at napatingin siya sa kanyang mga kasamahan pagkatapos. Depensa na, hindi pa tapos ang game, hindi pa tayo talo, bulalas ni Dexter Garejo na nang narinig naman ni Mendez ay hindi maiwasang mapangiti. Sabi sa inyo, hindi pa talo ang nauhan. Hanggat nandyan si Kuya Maki at hanggang hindi pa nauubos ang oras, may pag-asa pa silang manalo. Seryosong winika ni Ricky sa mga kasama niya na iniisip kanina na panalo na ang Victoria sa labang pinanunood nila. Si Gerald naman inapaseryoso na lang nang marinig yun. Dito niya naisip na hanggat hindi tumutunog ang huling buzzer mamaya sa laban nila sa defending champion,
ay hindi pa sila matatalo. Sa sunod na possession nga ng Victoria ay laking gulat ng mga players nila nang isang full court defense ang ibinigay sa kanila ng Nauhan. Si Maki nga ay napaseryoso nang makita ito at nang magkatinginan sila ni Garejo ay napangiti siya nang hindi inaasahan nang marinig ang sinabi nito. Gusto kong manalo, Captain, kaya ilalabas ko rin ang yabang ko sa paglalaro laban sa mga ito. Sambit ni Garejo at doon na napatawa si Maki. Sige, tingnan nga natin kung talaga maibubuga ka. Sambit naman ni Maki na biglang nagkaroon ng pag-asa sa mga narinig niyang iyon. Team, kalma lang, pupuntos tayo. Bulalas naman ni Ferrer na siya nagpapatalbog ng bola. Dito nga isang malakas na response naman ang sagot ng kanyang mga players. At dito na nga rin siya napatingin sa kanyang defender na si Kasapaw. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Ferrer at pagkatapos ito ay isang mabilis na step back ang kanyang ginawa. Pero nabigla siya nang nasa tabi na siya ni Romero na biglang ngintian siya. Pag-atras nga ni Ferrer ay doon na napasilbato ang referee na ikinagulat ng marami dahil isang traveling violation ang naitawag dito. Sa pagbalik nga ng possession sa Nauhan ay agad na hiningi ito ni Garejo. Bumigla nga ito ng galawan ay kinaseryoso ang defender nito. Sa biglaan niyang pagkaliwa ay siya naman pagbangga ng kanyang defender sa sentro niyang sineryo. Kasunod nga ng space na nilikha ng screen na iyon ay ang pagtira ni Garejo muli ng 3. Napatingin pa nga si Dexter kay Ferrer. Stephen Curry ka pala. Ngayon, panuorin mo ang Dexter Garejo ng Nauhan. Sambit nito na sinundan ng muling pagpasok ng bola sa basket na ikinasigaw ng mga manonood na taga Nauhan. 2 3 na nga kaagad ang nagawa nila sa pagsisimula ng 4th quarter. At dito na nga nagsimulang humabol ang kanilang koponan sa laban. Lumipas ang 8 minuto at sa pagpasok ng isang fadeaway jump shot ni Garejo ay tuluyan na nga naibaba ng kanilang team ang kalamangan ng Victoria sa 5. At kung hindi lang talaga malakas na manlalaro sina Ferrer at Diaz ay baka nakalamang na sila. Kaso hindi rin talaga raw basta-basta ang tandem ng dalawang ito. 85-80 ang score sa natitirang 2 minuto ng laro at ang inaakala ng maraming one-sided game ay unti-unting nagbago ng magbago ng laro ang mga kasamahan ni Maki Romero. Naglalaban na nga tuloy ngayon ang malakas na cheer para sa Nauhan at Victoria. Maging ang mga manonood na taga ibang bayan ay napapasabay na rin sa gusto nilang manalong koponan. I-double team ninyo si Ferrer at si Diaz naman ay subukan ninyong ilayo sa comfort area niya. Wika nga ni Coach Mab sa kanyang mga players nang tumawag ng timeout ang Victoria. Ikutan ninyong ilalim ng basket dahil mabagal ng kanilang sentro at power forwards. Dagdag pa nga nito na sandaling napatingin kay Maki na kasalukuyang hinihingal na dahil hindi pa ito nagpapahinga magmula kanina. Maki, magpahinga ka kaya muna. Sambit nga ni Coach Mabs at napaseryoso naman ang tingin dito si Romero. Oo nga, Captain, mga 1 minuto. Kami, hindi naman kami humataw nung unang mga quarters kaya malakas pa kami. Sabi nga ni Garejo na kinaseryoso naman namang kasama nito. Paano kung lumaki palalo ang lamang nila? Tanong nga ni Maki at napangiti naman si Garejo. Magtiwala kayo sa amin sa pagkakataong ito. Hindi na namin sasayangin ang pagkakataong ito. Sambit nga ni Dexter at makikitang tumayo na ang mga ito. Si Maki nga ay pinagpahinga na ni Coach Mabs at ipapasok daw ito kapag crucial time na. Malayo nang hinabol natin kaya hindi ito pwedeng masayang. Wika pa nga ni Dexter at makikita na ngayon sa mga mata nila ang determinasyong manalo na wala kanina na magsimula ang laban. Sa pagpapatuloy ng laban ay isang quick hook shot ang biglang pinakawalan ni Diaz na ikinacheer ng mga fans nila. Kasunod nga rin to ay ang mabilis nilang pagdepensa sa team ng Nauhan nang mapunta sa mga ito ang bola. Nauhan! Laban Victoria! Defense! Maririnig nga ang mga sigaw na ito mula sa mga manonood at makikita nga nahihirapan ng Nauhan na itawid ang bola sa side nila dahil sa biglaang depensa ng kanilang kalaban. Napaseryoso pa nga si Leo Kasapaw nang itrap pa siya ng isa pang kalaban. Pasa! Bulalas naman ni Garejo. Kailangan makapagpahinga si Romero. Sigaw niya sa kanyang sarili at isang mataas na pasa ang ginawa ni Kasapaw sa kanya. Kaso, nang tumalon siya ay sinabayan naman siya ni Lopez sa ere at si Maki nga sabi siya'y napatayo na lang nang makitang na-intercept ng kalaban ang pasang iyon. Kaya ninyo iyan. Mas mabilis kayong kumilo sa kanila. 5 kayong mabibilis habang 2 sa kanila ay mga pagong. Bulalas ni Romero na ikinabigla ng mga manonood. Trash talk ba iyon? Mahinang winika naman ni Trey Agoncillo na napatawa na lang. Nang marinig naman ito ng team ng Victoria ay parang hindi sila natuwa kung kaya't sisiguruhin daw nilang sila ang mananalo rito. Sa paglapag nga ni Lopez
ay nabigla siya nang matapik ng isang kalaban ng bola mula sa kanyang kamay. Ito nga ay ang pumalit kay Romero na si Custodio. Inagaw niya ang bola mula sa mga kamay ni Lopez at nang makita naman ito ni Garejo ay agad siyang tumakbo sa kanilang side. At nang makuha nilang muli ang bola ay doon na nga napacheer ang mga supporters ng Nauhan. Si Ferrer ay agad na humarang kay Garejo. Ngunit nang sabayan niya ang galaw nito ay doon na nga siya naiwan dahil bumigla ng sidestep ang ace player ng Nauhan na ikinawaw ng mga manonood. Pagtalon nga ni Garejo sa 3-point territory ay doon na nga siya napangiti dahil ngayon lang niya uli ito naramdaman ang excitement at saya sa paglalaro ng basketball. So ayun, after ng ating update, magkakaroon naman tayo ngayon ng shoutout para sa mga nag-comment noong update natin noong Miyerkules. Bale, itong ating pag-shoutout ay every update na meron, basta mag-comment ka kada update. So simulan na natin. Shoutout kay Ma'am Emilia Manzano, Sweetenia Magbanwa, Antonio Dumalaos, Roman Linconada, Glenn X, Juwin Ribucan, Krisha Paligutan, Ralph Alpay, Rex Oybar, Ram Chris Mitante, Justice Pahardo, Donna Olimpo, Carol Abiuan, at kay Juan Tubali. Maraming salamat sa pagko-comment ninyo sa ating chapter noong nakaraang Miyerkules. So bali ang dating update ay sa Lunes na muli. Happy weekend sa lahat. Tapos sa mga gustong mag-avail ng advanced chapters ng book 4, mag-PM lang kayo sa FB page natin na Taong Sorbetes. 10 pesos po per chapter at minimum of 5 chapters po ang pwedeng i-avail. Tapos follow na rin po kayo sa page. Sa mga hindi pa po subscriber ng channel kong ito, subscribe na po kayo para mapadami ang ating followers dito. Tapos paki-like na rin po ng ating update na ito. Maraming salamat. Thank you po at sa Lunes po uli ang ating update. Salamat.